Paano yan? Alright. That's it. Monday to Sunday. Sunday na naman. Gaybern. Kamusta kayo guys? Ako okay lang. Suwabing-suwabe lang. So ayun, November na. So, ang bilis ng panahon. Sobrang lapit na nating lumaya. So let's get back to it. Ano nga bang weekly topic natin? So ang weekly topic natin is focus. Usapang focus tayo ngayon guys. So ano nga ba yung focus? Siyempre yun yung lock-in. Yun yung target lock ba? Tunnel vision ba? Tunnel vision na doon ka sa nakalock ka dun sa gusto mong mangyari. Nakafocus ka lang, yung mata mo nandun lang. So yun yung focus. Yun yung priority mo yun. Yun yung panahon na ano kayo, tamang DND ka, tamang do not disturb. Kasi kailangan mong ilaan yung oras mo, lahat sa'yo. Sa isang bagay, kailangan mo i-prioritize yun, kailangan mong mag-focus dun. Kasi alam mo sa sarili mo na critical yun critical yung phase na yun na kailangan mong gawin yun. Kasi pag di mo ginawa, yari ka, ano nang mangyayari sa'yo. Mayayari ka, may hindi magandang mangyayari kung hindi ka magfo-focus. So yun. So napakadaling sabihin pero guys, mahirap yan gawin. So sobrang daming pwedeng mangyari diyan, madaming mga bagay na pwedeng bumasag diyan sa focus mo. So ayun, pag-usapan natin kung paano ba natin i-maintain yung focus. Para sa akin guys, para pag i-maintain ko yung focus ko, iniisip ko lang yung kung ano yung gusto kong buhay, kung ano ba yung gusto kong marating, kung ano ba yung kaya ko. Kung kaya ko yun focus lang muna ako dun, focusan ko yun kasi alam ko maayos yun, maganda yung mangyayari dun sa sa bagay na yun, sa mission na yun. Focus ako dun sa mission na yun kasi maganda yung kalalabasan nun. Dun basta pag kung saan ka nag-focus, maganda mangyayari nun. Kaya maganda yung focus yan. Maintain lang natin yung focus natin. Isipin natin kung ano yung gusto nating maabot sa buhay, tsaka kung ano yung purpose mo sa buhay. Yun. So, ano pa ba? Para ma-maintain yung focus, maintain natin yung focus. Sa akin, iniisip ko yung broke days ko guys. Kasi naalala ko kasi yung broke days ko, hirap nun guys. Talagang challenging siya kasi
Diba nga, may anak na ako noon, time na yun, nag-aaral pa ako, tatrabaho, may sahod ako, pero hindi siya enough eh. Pero syempre, tinagos-tagos pa rin natin yun. Sa tulong, syempre sa tulong din ng sarili ko, sa tulong din ng pamilya ko, tinulungan din naman ako ng pamilya ko. Thankful din naman ako doon sa mga tumulong sa akin, mga kaibigan ko. Pero deep inside, alam ko sa sarili ko na hindi, ayoko nung ganun. Gusto ko sa akin, napoprovide ko yung para sa anak ko, para sa family ko, yun. Ayoko nung hanggat maaari, iniiwasan ko yung ako yung nanghihingi. Mas gusto ko, ako yung magbibigay ba. Yun eh, ganun yung ano ko eh. Ganun ako mag-isip eh. Pero nung time na yun, tiniis ko lang yun. Kasi kailangan eh. Kaya ano rin ako kumbaga. Yun din yung dahilan kung ba't ako nag-focus. Focus ako sa buhay na di ako pwede hanggang dito lang. Focus ako, aabutin ko yung gusto ko. Kasi nga, yun nga, ayoko nang bumalik din dun sa broke days na yun. Mahirap yun guys. Pero natagos naman natin so all good lang. So, dun tayo natuto eh. Masaya siya. Pero hanggat maaari, hindi ko marirecommend yun. Baby kayo na maaga. Kaya mag-baby na maaga, mahirap. Sabi ko sa inyo, talagang iiyak ka ng English doon. Kasi dami doon. Papa-doktor. Tapos, naalala ko nga dati. Ayun din yung isa sa broke days eh. Naalala ko yung nangungutang pa ako sa mga katropa ko para pambili ng diaper. Tapos pag may sakit pa yung anak ko, mangungutang din ako nun. Sa kuya ko, sa mga kumpare ko, nangungutang ako kasi nga. Pero yun, wala eh, no choice eh. Kahit may trabaho ako, ayoko rin naman masyadong humingi sa magulang ko. Kumbaga, hanggat maaari, tinatagos ko. Nakatagos naman. Tapos yung mga tumulong sa akin, hindi ko kayo nakakalimutan. Dito kayo lagi. Dito. So, quality people yung mga yan. So, yun. Balik tayo dun sa usapan natin. Baka sobrang drama na, baka tumulo na yung luha ko dito. So, ayun. I-maintain natin yung focus natin sa physical. Maintain natin yung focus natin sa physical yan, sa workout, sa kinakain natin. Yan. Maintain natin yan. Maintain din natin yung sa focus natin, i-maintain yung focus yun sa physical, tapos i-maintain yung focus sa financial. Kailangan nakafocus din tayo sa financial natin, hindi yung basta kung saan ka lang nagastos, nakafocus ka lang dapat sa maayos. Doon tayo mag-focus yung mga importanteng bagay lang, mga priority lang, hindi yung pwede ka namang para sa luho minsan, pero alam mo lang yung kailangan mong pag-focusan yung priority mo. Focus sa priority. Sa financial din yan. Focus sa financial priority. Yan. Tapos sa mental focus ka din sa mental health mo. Kumbaga, paano ba mag-focus sa mental health? Sa akin naman, nagpo-focus lang ako sa sa mga magagandang bagay, sa mga positive, good things. Yan, focus lang ako sa good things. Yan, para maano yung mental health ko. Awareness yan. Na dalas ko naman ginagawa, nagpo-focus lang ako sa good things eh. Kunyari, may masamang senaryo o kaya hindi ko gusto. Iniinda ko lang, tapos hinahanapan ko ng positive kung ano ba yung tinuturo sa akin na itong sitwasyon na to. Focus na lang ako doon. Hindi ko na masyadong iniisip yung mga nangyaring negative sa likod doon, sa tabi doon. Kumbaga sineseparate ko. Ito masakit, ito maayos. Tanggalin natin yung hindi mo okay, yung medyo masakit-sakit na sa senaryo na yon. Kunin natin yung good things. Mag-focus lang tayo sa good things para yung mental health natin hindi masyadong mawawasak o kaya okay siya. Kumbaga, okay yung mental health mo para maging okay siya. So, ayun. Ano ba? Tapos, focus din tayo i-maintain din natin yung focus natin kay GOD. Yan, importante yan. Kailangan natin mag-focus din dyan. Kumbaga, kapag focus tayo sa... Usually, hinihingi ko guidance din talaga eh. Focus din ako sa guidance niya. Kumbaga, nahihingi ako ng guidance, tapos nagfo-focus lang ako anong dumating. Tapos, sinasagupa ko lang din eh. Sasagupain ko lang. Okay. Humihingi ako ng lakas kay GOD na ma-maintain yung focus ko. Yun. Lord, sana
Lord, bigyan niyo ako ng lakas para ma-maintain tong focus na to. Para matagos ko to. Para mapuntahan ko yung gusto ko. So, ayun. Connect tayo kay GOD kasi healthy din talaga siya. Kumbaga, kailangan din talaga natin ng tulong talaga. Hindi lang ng ibang tao, mahal mo sa buhay. GOD, ayos, kumbaga masasandalan mo rin talaga siya. Siya si bro. Si bro din talaga siya, si bro. So, ayun. Naniniwala din kasi ako na gusto din talaga ni GOD na mag-focus tayo sa mga good things lang din talaga. Mga bagay na good things, tapos mga nagmamatter lang din sa buhay natin. Mga iba, kung na natin isipin yan, yaan na natin yan. Baga yung good things lang. Kasi, good things eh. Baga doon tayo sa good things. Diba? Bad things, ayoko dyan. Natin focusan yan. Natin bigyan ng pansin. Huwag nang bigyan ng pansin. Huwag nang bigyan ng focus yan, mga negative na yan. Dito lang tayo sa good things that matters sa buhay natin. So, yun. Makukuha kasi natin yung mga mga bagay na gusto natin basta nag-focus lang din tayo sa mga magaganda. Kunyari, maganda yung goal mo para sa ikabubuti. Baga, good things. Kumbaga, good yung intention mo. Naniniwala ko ma-achieve mo din talaga yun eh. Baga, hingi ka lang din ng guidance. Makukuha mo yan. Basta maganda naman yung intention mo eh. Sama mo lang din ang kilos. Kaya focus tayo, focus lang sa good things, focus lang sa mission, focus lang sa purpose mo, mga good intention mo, focus ka lang. Alam mo sa sarili mo yon, guys. Alam ko din yung focus ko. Mga kailangan ko i-focus ito, kailangan ko i-focus to. Kailangan kong gawin to kasi nga gusto kong gawin yon. Kailangan kong gawin to kasi kailangan kong gawin to kasi gusto kong magbigay doon. Gusto kong bigyan yon. Gusto kong alagaan yon. Yun. Focus muna. Focus lang ng focus sa kailangan mong gawin. Career, sa lahat yun, mga sinabi ko. Physical, financial, mental. Focus lang. Tamang focus lang tayo. Focus lang natin yan. So, ayun. Para ma-maintain yung focus natin. Tapos, ito naman, para ma-protektahan yung focus natin, guys. Ito, aminado ako dito. Hindi naman ako palaging tamang focus eh. Minsan naliligaw din ako, guys. Minsan nawawala ako sa focus. Tinatamad ako. Minsan tinatamad din talaga ako. Normal naman siguro yun eh. So, ayun. Sinusubukan ko palaging makabalik. Sinusubukan ko agad laging makabalik dun sa focus ko as soon as possible. Nadidistract ako dito masyado na ako di-distract. Ako na dyan. Alis na ako dyan. So, ito mga paano maprotektahan yung focus natin yun. Ito, bawasan natin yung pagsa-social media. Yan. Nadali din ako dyan, guys. Pag nasasobrahan ako sa social media, yan. Nadidistract din talaga ako. Nababasa ko yung mga news, yung mga toxic na tao, nababasa ko. Mga iba, kinakausap ka pa. Iba, nanghihiram lang. Yung iba, kung ano-ano lang sasabihin. So ayun, hanggat maaari, lumalayo ako dyan. Minsan ina-uninstall ko nga eh. Sa ngayon, naka-uninstall ako. Naka-uninstall ako ng IG tsaka FB kasi ayoko, nakaka-distract yung mga nangyayari dun sa lugar na yan. Ako na rin yung gumagawa ng paraan para protektahan yung focus ko. Para makapag-focus ako sa kailangan kong gawin. Kailangan ko kasing gawin, may kailangan akong gawin na bagay na hindi ako pwedeng ma-distract. Kaya kailangan focus na mukha. Kasi big impact yun para sa akin, sa pamilya ko, sa lahat ng gusto kong alagaan. Mga importante sa akin ba. So, ayun. Yun lang. Bawasan natin yung social media kasi nakakabawas ng focus. Bawasan yung focus natin dyan. So, ayun, ano pa ba? Para ma-protektahan yung focus natin, yan, avoid na chaotic people. Iwasan natin yung mga chismoso, yung mga mahilig magsalita ng hindi magaganda sa iba. Ayun, iwasan natin. Sabi small talk lang, sabi bounce. So kaya, ganun lang. Tapos yung mga negativity yan, nating i-entertain yan. Kasi ano lang yan nakaka-distract lang yan. Mas maganda nang hindi mo alam
Sa akin, hanggat maaari sa akin, mas okay na hindi ko na lang alam eh. Pero, syempre, aware ka pa din. Hanggat okay din yung ano. Para hindi mabuwa, para hindi ako magulo. Mas maganda, hindi ko na lang alam. So, yun, mas maganda. Yung ganun lang ginagawa. So, yun. Ano pa ba? So, para maprotektahan yung focus mo, yun, self-development, improve yourself. Kumuha ka ng mga info para kung paano mo mapapatatag yung mindset mo pa, kung ano ba yung mga kadalasan nangyayari sa mga makinig ka ng mga podcast, mga magbasa ka ng libro. Yun, normal lang pala yung madidistract ka. Kaya ako nga din nasasabi to kasi na ano ko din yun. Ay, di lang pala din pala sa nangyayari sa akin yun, nangyayari din pala sa ibang tao. So yun, maging aware lang din tayo para maprotektahan natin yung focus natin. Aware lang din tayo sa ng mga pwedeng mga distraction na pwedeng makabasag ng focus natin. So yun, kasi nga focus is power. Tapos focus is peace din. Peace din yan. Peaceful ka pag naka-focus ka lang. Focus lang din tayo sa God-given purpose natin. Kumbaga, kung ano yung purpose natin na binigay ni GOD, focus lang tayo dyan. Kumbaga, kung good naman yung nasa puso mo, nasa isip mo, focus ka lang dyan. Kasi maganda naman pala yung nasa isip mo eh. Tsaka kung ano mang mission mo eh. Kung ano yung mission mo, kung okay yan, focus ka dyan. Kumbaga, maganda naman yung intention natin eh. Sa mga tao, hanap din tayo ng mga tao na naiintindihan kung gaano kabigat yung focus, yung salitang focus ba. Hindi yung focus saglit, focus ngayon, tapos susunod di na nakafocus, di na marunong bumalik, distracted na. Kailangan hanggat maaari hanapin natin yung mga taong nakakaintindi kung ano ba talaga yung salitang focus. Marunong din mag-maintain ng focus at marunong din magprotekta ng focus nila. So yun yung ano ko, yung ambag ko dito sa topic natin for this week, usapang focus. Ikaw, kayo, paano nyo ba pinoprotektahan yung focus nyo? Paano nyo ba na-maintain yung focus nyo? Comment down below, babasahin natin yan para ma-inform ako, ma-inform din yung mga tropa natin kung paano ba yung experience nyo para tulungan lang tayo dito guys. So ayun, ganun pa din. Get that dough, get fit and rich. Adios. Bye-bye.